tatalakay, Panginoon, na isang topic, Panginoon. Kayo po ang patuloy na bless sa mga mag-input, Panginoon, ang kanilang mga research, Panginoon. At patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom and knowledge, Panginoon. And kayo din po ang bigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon, sa bawat sasabihin po. In Jesus' name, pray, Amen. Ano, ang communion ba ay konektado sa second coming? O parang ronda lang kayo sagot? Hindi, baguhin ko yung tanong ko. Dati nyo na ba alam na ang communion ay may connection sa muling pagbabalik ng Panginoon? Okay. So dati nyo namang alam, yes or no lang? Dati na, hindi pa. Ganyan lang sagot nyo. Simon, Zek. Dati pa po. Okay. No, ngayon lang po. Nung ina niyo lang po pala nung outline. Ang nag-no si Sydney na. O sige. Tuloy lang tayo. Dalaga. Mabilis lang. Isang word lang eh. Walang attendance. Mima, Jezreel. O si Lisa. O sige. Interactive to eh. Lahat kailangan sumagot. Sister Jezreel, ano yung sagot mo? Ano yung sagot mo, Sister Jezreel? Hindi ko po alam, Brother F. Nakakaalam lang si Brother Simon. Brother Simon, ikwento mo paanong naging konektado. Hello po. Ano po yan? Sinishare lang po ni Papa pero hindi ko pa po masyado abot yung mga Pero yung ano po, hello po Narinig narinig mo lang ko. kay Papa. Ano Simon? Ako, Ano yung narinig mo? naririnig ko po siya kay Papa tapos sinishare po ni Papa. Yung ano ko lang po yung alam ko lang yung sa 1 Corinthians 11:26. Wait lang, nakakul ako. Wala be. Naka-focus mo rin sila oh. Si Mama Teo. Hindi po, wala po sila Teo dito. Mga customer po. Sino man dyan ba? Yung kung hindi lang busy. Sa 1 Corinthians 11:20. 26. Yan lang sasabihin mo, Brother Simon. Prophecy. Parang hello niya is parang memorial and a prophecy. Nabanggit din po kasi. Tapos yung parang the verse declares na babalik si Jesus Christ in the future. Yung second coming niya. Pag sinabi Tapos mong prophecy, tapos may mga tipot larawan din mo po kasi yun. Kay Papa ko din po kasi naririnig yung iba minsan. yung sinabi mo bang prophecy, yan ba ay na EA1 mo? Na-Google mo ba yan? May natanungan ka bang ibang tao? Or kay Papa mo lang marinig yung prophecy o sa limang words yung sinabi mong prophecy? Ano po, nabasa ko lang po na verse. Nabasa ko po, tas yung iba po research. Kasi po na-research ko lang po yung kahapon. Kaso unti lang po. So EA1 yan, Google research yan. Na salitang prophecy. May prophecy ng second coming. Kapos, Technically, yung kay Papa po kasi hindi ko pa po masyado So, ibig sabihin, bukod sa atin, may ibang nakakakita nitong sinishare ko. So, kasi wala pang namamansin dyan, no? Bakit natin papansinin? Ano po, meron po pala sa akin dating foreigner po na nagsabi. Yung yung communion daw, may 3 timelines daw, past, present, future. Di ko po alam kung in-AI niya yun. Sabi si Jesus namatay di ba sa kasalanan natin. Tapos present naman, inaalala natin siya. Tapos yung future, yung pagbabalik niya daw.
Dati po yung foreigner ko po, naaalala ko lang po. Magaling. Ibig sabihin, may nakakaalam nitong tinuturo natin. Kaya mahalagang EA1, no? At matagal na yan, sabi mo. Tingin mo ilang taon na yan? 1 taon, 5 taon, 10 taon, ano? Ilang taon na yung sinasabi mo? O 1 buwan lang? O 1 linggo lang? Brother Simon, hello? Nawala na. Hello po. Hello po. Nawawala katagal po ako mo- na sandali. Gano'ng katagal na yung foreigner kausap mo? 1 month, 1 year, Dati pa po yun, last year pa po. last year. Yan Opo, tama mga naalala ko kapatid, yun. no? Kailangan may ka-sharing kayong iba. Ibig sabihin, naalala ni Simon. Dahil may sharing, kung nagtutubi ka, lalo mo itong maalala. Siyempre, pag wala kang tubi, nalimutan mo na yan. Okay. Sa lahat ng ibang kapatiran na hindi pa alam yan, o di maraming aspeto ng communion dapat man yung malaman. Kung dati nang naituro, dapat nyong mabalikan. At dapat nyong maibahagi. Alam mo, ibig sabihin ni Pablo, pinapakita nyo ang sakripisyo ng Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. Yung pinapakita, pinapahayag. Pinapahayag nyo. Gusto nyo ba makasama sa pag-agaw? Ang susi, magpahayag kayo. Madalas natin sabihin yan, kung di tayo nagpapahayag, patay na church tayo, at wala kang selyo o rapturing faith. Kasi wala pa sa puso mo yung salita niya eh. Pag nasa puso mo yung salita niya, yan ang gusto mong pag-usapan. Okay? Salamat sa report, na. Basahin na natin yung verse kasi kanina hindi ko nabasa yung verse. Kanina pinakita yung verse, di ba? 26. 11:26. Inihahayag. Ayun. So, sa akin kasi pinapakita yung English na alam ko, you show the Lord's death. Inihahayag ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yung dating niya, yan ang muling pagbabalik. He do show the Lord's death till He come. Maliit lang yung words, no? Pero malalim yan. Kasi hindi ito nakasulat spoken word na to. Kung magpapahayag ka, isa yan sa rapturing faith mo. Hindi ka nagpapahayag, anong sabi sa ibang verse to eh? Anong gagawin ng anak ng tao pag dumating siya? May masusumpungan kaya siyang pananampalataya sa mundo? Luke 17 yata yan. 36 o 35 o 37 o 35, 36 yun. So, ibig sabihin, mayroon pang ibang verse. Mapalad yung blessed is that servant. Mapalad yung alipin na masumpungan na yan ang ginagawa pagbalik niya. Blessed is the servant whom his Lord will find him so doing. Matthew 24 yun. 45 ba? So, kailangan may ginagawa tayo. Hindi tsamba, kundi talagang buhay na natin yan, lifestyle na natin yan. Itong communion, lifestyle to. So, konektado to. So, malalim na revelation to. Maraming revelation dito. At dapat natin ipahayag. Dapat na kayo nag-aalok ng communion seminar or kapatiran, kahit online lang. Kahit vision. Dapat na kayo nag-one-on-one. Sa mga strangers. Wala si Joanna rito, no? Hindi makapasok. So, malalim na revelation. Kumbaga marami tayong hindi napapansin, may mga nakatagong revelation. Itong communion halos di maubos-ubos. Kahit yung mga natalakay na, kailangan balikan nyo. Namnamin nyo, masarap ang revelation, masarap yung pagkain, Panginoon. Okay, balik tayo sa outline. Pwede kayo mag-contribute, pwede kayo magtanong. Sa dalaga, laging may tanong eh. I appreciate yung dating ginagawa.
Pero sana lagi kayo handa ng tanong. Hasmin, Jezreel, Lisa, Owa, Ruth. Ay, si Owa baka nasa praktisan. Si Ruth, kung nasa bahay, o sana active na. Active na nagtatanong. Sydney na may tanong? Pwede po magdagdag. Dagdag ka, sige. O nga pala dito sa letter A, kukunin sa Lord Supper. Mamaya pakita natin Lord Supper na tracks, no? O sige, Sister Sydney. Yung dyan po sa letter A, yung tungkol po dyan sa 1 Corinthians 11:26, di ba nga po sabi dun, sapagkat sa tuwing kanin ninyo, Ay, teka, humina yung boses mo. inumin ninyo. Lapit ka, harap mo yung butas ng cellphone. Ulitin mo kasi Okay po. humina eh. Sabi po dito sa unang Korinto 11:26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, yung sa mga denominasyon, kunyari sa SDA, sa Baptist, or sa kung ano man, mostly ang alam lang nila pagka sinabing communion is yung ano lang po, yung about lang sa pag-aalaala nung kanyang pagkamatay. Pero parang hindi pa masyadong nahahagip ng ibang mga katulad ko ngayon nung tinanong nyo lang yun nung sa outline. Sabi ko, may hindi lang pala po, sabi po dito, nagpo-proclaim siya ng hope na hindi lang daw pala yung communion is about sa pag-aalaala. Mahalaga na paalalahanin natin ang pagkamatay ng Panginoon kasi yun yung crucial kung bakit tayo naligtas. Pero may kasunod po pala yun na yung sabi doon, that till He come or until He comes, na mayroon palang doon sa dulo, yung katulad po na sinabi ni Brother Simon na tanda na may babalik. Kailangan mong gawin ito hanggang sa makabalik siya. Ngayon, sabi po dito, parang bang yung communion naging, kumbaga sa nasa gitna, na bridge siya dun sa cross at bridge siya papunta dun sa second coming. Ang ine-emphasize po nun yung ina-emphasize yung anticipation na babalik ang Panginoong Hesukristo. Tapos, yung communion din daw po is viewed as a foretaste nung heavenly banquet na may mangyayaring communion, hindi lang dito sa lupa, kundi dun sa langit, dun sa marriage supper of the Lamb. Tapos, yung ginagawa nating communion ngayon is bukod sa literal na communion at yung communion sa salita ng Diyos, meron pa tayong inaantay na final perfect communion with Christ. Ayun yung sa pagbabalik niya. Tapos po, yung communion na daw po, isa siyang spiritual preparation na medyo ano yung nakalagay dito parang self-examination kung bang self-examination mo, evaluation kung ikaw ba talaga ay tunay na kumakain ka lang ba nung tinapay o uminom ka lang ba nung tubig, parang ritual lang, or nagko-communion, parang di ba ang communion parang communicate, maging isa sa Kanya. Maraming ibig sabihin eh. Opo. Lahat yan dapat Sabi natin dito, tandaan. Opo. Yun, uulitin ko po yung emphasis na hindi lang dapat sa pagganap natin inito ay iniisip natin yung pagkamatay ng Panginoong Hesukristo kasi yung tinapay, di ba po yung katawan ng Panginoon. Yung grapes, yung bunga ng ubas ay yung dugo. Di pa parang more on emphasis siya sa death and crucifixion. Dapat alalahanin din naman daw natin yung praise dun sa dulo na until He comes, na may katapusan yung communion dito sa lupa kasi meron pang inaantay po na final. Tapos, maganda din yung dun sa website. Dalawa lang website siya kasi parang nung sinearch ko siya, hindi siya masyadong abot ng mga parang konti pa lang yung nakakaalam. 2 website lang yung nakita ko po eh. Tapos sabi niyang ganun. Pinabahagi mo ba? Sabi niya, galing sa sarili mo, galing sa website? sa website po to kasi hindi ko nga
sabi ko nga po kanina sa inyo, hindi ko siya alam na, ay, ang communion pala, hindi lang pala siya about sa death and crucifixion na pag-aalala, kundi pala, meron pa pala sa dulo. Yung nga po yung sinabi yung yun na meron palang Oo. praise dun sa dulo Pero na sana inihahayag ninyo napag-aralan mo rin yung ang tabulation. Sige. So, pero kung maganda, nalalaman tapos natin, po, marami rin palang alam yung EA1. Nakawig to sa alam natin. O minsan, nakakadagdag sila dun sa alam natin. O sige, tuloy mo. Hello. ayun po, yung ngayon, yung mga, di ba po yung, itong communion natin sa New Testament, siya po yung Feast of Passover sa Unleavened bread. sa sa Old Testament, 'di ba po? Ah, Ngayon po, kung sa mga Hudyo, meron pong Feast of Passover. After nun, yung Feast of Fruits, yung first fruits po, 'di ba? Ayun, ang tawag dito, parang type and shadow siguro. Ini-type and shadow nung nabasa ko dun sa website na yung kung first fruit, paanong nagkaroon ng Feast of ano na Passover, yan? after Birthday nun na yan. is Feast of Fruits. Ganon din dito na kung paano ng communion na which is pertaining to the Feast of Passover, magkakaroon din nung until He comes, yung second coming, which is the Feast of Fruits. Na yung, di ba, kapag po dumating ang Panginoon, kukunin niya yung, yung, yung bunga. I mean, kasama niya, bunga. At idadalhin na dun sa, ngayon sabi dito, it is the beginning of life-sustaining food harvest. Ibig sabihin, kukunin niya na lahat. Tapos, lagi natin tandaan na yung communion, hindi lang siya nagpo-proclaim do sa past event, kundi meron tayong inaantay na future event. Yun lang po. Okay, Dun gusto sa ko mga i-point. tinanong ko naman na, Ah, dun po sa mga tinanong ko naman na foreigner, hindi din nila alam, no din po yung sagot nila. Sinabi nila, hindi, parang hindi naman connected yun, parang sabi nilang ganun. ah. So, yung foreigner yung face-to-face mo or yung foreigner nakuha, wala ka pa yata nakuha sa online. Eh di, inad mo as friend, nag-chat ka na lang. Hello? Ano lang po yun, yung mga binigay po sa akin ng mga kapatiran na i-chat. Okay. Sa online po yun, hindi face So to sana face. marami kang makilala online, marami ka rin ma-add face-to-face. Pero yung ginagawa mo tama kasi yan ang kailangan gawin ng church na at least meron kang ka-sharing kahit reto lang si Bargery ba nagbigay sa'yo, si Dalago, sino pa. So kailangan yan ang gawin natin mga kapatid. Kung meron tayong ka-sharing, pa-share whether EA1 natin o 2B natin, ipamahagi rin natin sa ibang kapatiran. Pa-involve din natin sila. Lahat masanay kahit na hindi pa kayo nakikipag-usap sa labas sa iba. Kahit konti, kailan makipag-usap na kayo. Ulitin ko patay ang church natin kung hindi nyo ginagawa yan. Kailangan ba namin gawin yan? Oo, kailangan yung gawin yan. Patay ang pamilya kung walang sharing. Patay ang church kung walang sharing. Kahit sa labas, kailangan may sharing. So, may nagsabi nga sa akin, wala na tayong witnessing sa labas. Meron, pero hindi nga lang na-mobilize lahat. Lahat nga kailangan ma-involve. Okay. Meron akong gustong i-point out sa verse Tuwing kakanin nyo ito at iinumin, pinapakita nyo ang kamatayan ng Panginoon. Tuwing, as often as ye do this. Ngayon, ang interpretation ng iba sa English, often, do this often. Kung may makakausap kayo na tutol dito sa turo natin na kailangan once a year, i-quote nila yung English na as often as you do this. Isa si Brother Andrew nagsabi sa akin na often, gawin mo madalas. Pero unawain nyo yung as often. Sa Tagalog, tuwing.
Siguro pag Tagalog, masyadong maliwanag na. Pag ginamit nyo yung tuwing, itong sineshare ko, kahit na luma, sana i-share nyo rin sa iba, no? Sana ngayon palang adventure na kayo, maghanap na kayo ng maraming sharean, maghanap na kayo ng maraming bubugahan ng salita, sasabuyan ng salita. It's an adventure, it's a blessing din kasi pagpapalain ka ng Diyos. Ngayon, pinagpapala kayo ng Diyos pero wala kayong sinusukli sa Kanya. Yan ang isang sukli nyo sa Kanya. Okay? Yung pagsaboy ng salita. Yung salita rin yung magpapalinis sa inyo habang sinasabi niyan. Maraming karumihan sa mundo, maraming karumihan sa school, maraming karumihan sa trabaho, bakanteng oras. Pero habang sinasabi nyo salita ng Diyos, nililinis kayo ng Diyos. Quote natin yun sa tuwing. Ito, Sister Sydney, sana matchat mo yung dati mong kakilala sa SDA at iba pa. O utusan mo yung magulang at mga kapatid na ibahagi rin, no? Tuwing kinakain nyo yung tinapay, iniinom ang alak, pinapahayag ninyo. Okay, ang pahayag, kailangan natin magpahayag. Ano yung tuwing? Meron siyang panahon. Tuwing. Kailan ang tuwing? Passover, unleavened bread, yan yung tawag ng Katoliko sa mahal na araw, Holy Week. Mahal na araw. Yan yung panahon ng kamatayan ni Kristo. Wala bang nakapansin ang kamatayan ni Kristo kasabay ng pag-take niya ng communion? Kanina, flinash sa picture, do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito. Ano yung gagawin? Yung communion. Sa alaala ko. Dati kasi ginagawa din nila yan. Pero hindi sa alaala ni Kristo. Sana ma-share niya to, no? Inutos na ng Diyos kay Moses sa lahat ng mga Israel, gawin nyo to, taon-taon yan, every Nisan. So nung sinabi ni Kristo, gawin nyo to, yung dating pinagawa sa Nisan, uulitin lang, tuloy lang. Hindi ko pinapuputol yan. Kasi binagsabi, di ba? Lumang kautusan na yan, lipas na yan. Pero ito, sinasabi ni Kristo, ituloy nyo to. Do this in remembrance. Yung dati na nilang ginagawa, Passover, Matthew 26. Where do you want us to spend the Passover? So gawin nyo to, sabi ni Kristo, sa alaala ko. So itutuloy natin. O Jason Gabrola, kung Berean nakikinig ka. Hindi ka naman Hudyo eh. Bakit sa atin? Ayun no, sinabi ni Pablo sa unang Korinto 11. E de Hentil, kasama ang Gentile Church, di ba? When we, sabi ni Pablo, we, sinong we? Hindi kasama yung mga Hentil doon? O sa, i-PM nyo kay Gabrola ngayon, ha, kung mahal nyo. Baka hindi yan nanonood, hindi yan nakikinig, hindi pa yung umabot yung pagkaberean sa makinig. So, PM nyo ngayon si Gabrola. Kung ang communion ay para lang kayo, bakit sabi ni Pablo, we? Yung mga nasa Korinto ba, hindi ibang hentil na bansa? Ayun. So para lang makita na may continuation. Ibig sabihin, dapat natin tuparin ngayon. Dapat natin tuparin ngayon. At paano yung pagtupad? Tuwing. Ano yung tuwing? Yan, every Nisan, every unleavened bread. So sana may bahagi nyo yan, ha? Kung di nyo binabahagi, hindi nyo makuha ang pakinabang ng communion. Ano yung pakinabang pala ng communion? Ang pakinabang ng communion, yung pagbayad ni Kristo sa kasalanan natin. Yung kamatay ni Kristo para sa kaligtasan natin. Yung dugo sa hamba, dugo ni Kristo. Kung paano hindi pinatay ng anghel yung anak. O yung anak na, PTA ito, yung anak. Okay, yung highlight sa letter A, pakita natin yung yung tracks. So, yung gusto mag-contribute ng EA1, contribute lang kayo. Pakibukas lang Sister Yed yung
Sa bagay, sabi ko dito sa outline, puro 2A to. Ibig sabihin 2A galing sa aral ko. Yung EA1 galing sa aral ng iba. So ito yung tracks, Lord Supper tabulation. Dapat lagyan ko ng tabulation sa dulo, no? Okay. Tapos, andito yung original na paraan. Andito yung nagbagong paraan, yung tradisyon. Pero ang topic natin, yung second coming. Saan natin makikita yung second coming? Kasi, akala ko nandun sa type and shadows. Dapat din malagay dun eh. Pero hindi ko nailagay sa type and shadows. Andito pala nailagay ko sa kahon ng original practice. O sige, frequency. Frequency ba yan? O per partaking? Sige, zoom na, Sister Yed. So yung lahat ng gusto magkaroon ng kopya nito, mag-message lang kayo sa Kogyo End Time Series. Ayan. Itong nilagay ko dito, show si second coming. Under, ano yung nasa kaliwa niya? Frequency ba? Purpose. Purpose. O, pwede, tama. Kung purpose, pwede yung gitna. Kasi, sa iba, yung purpose nila, kinain lang yung katawan ni Kristo. Yan. Tignan na muna natin yung yung transubstantiation, yung kaliwa pa konti. Transubstantiation, nagbago. Kinain mo literal na laman. Tanungin niyo mga Katoliko, dapat interview ko yung Katoliko. Talaga? Naging literal na katawan ni Kristo yan? Si Noel, minsan nakausap ko, may iba-ibang version eh. Anyway, mag-A1 kayo sa mga Katoliko. Lalo na sa mga apologist kasi lalago kayo. Ang consubstantiation sa Protestante yan, na hindi mali ah. Yung transubstantiation, may tamang paliwanag din yan eh. Pero hindi dun sa communion. May malalim na, may tracks na basimenan dyan. Anyway, yung consubstantiation, yan yung pinapakita, symbolical, na spoken word revelation nila. 1 Corinthians 11, nandyan. Okay. So, hindi mali ang consubstantiation kasi minana lang natin yung progressive mula sa Protestante. O, lipat tayo sa gitna na. Punta na sa kanan. Yan. So, yan, inulit ko yung consubstantiation. Kung may mic sister yan, ang re-report niya yung tinuro ko dito eh. Kayo rin, kung kaya nyo i-report yung turo dito, magsalta na kayo. Kasi noon pa dapat nasa seminar nyo na to sa iba. Consubstantiation, recalls Christ's death and resurrection. Yan yung binasa natin sa 11 Corinthians 11. Siguro sa Luke 22 yan sinabi, do this in remembrance of me. Yung remembrance of me, remembrance of what? His death and resurrection. Hindi pa nila alam, mapapatay siya, mabubuhay siya eh. Eto na, dito na tayo. Ano ba yung sabi sa Luke 22:16? Kaya nyo basa? Pakibasa na lang kahit hindi binuksan dito. Kayo magbasa. Tulong lang. Oh. Sinong gusto pagpalain? Zek, Conching, Ellie, James, Jamima, Jasmine. Magbasa lang, oh. Jezreel, Ako na Joan. po. basa. 16. For I say unto you, I will not anymore eat thereof until to be fulfilled in the kingdom of God. Second coming ba yan? Oo. Anong fulfilled? Anong kingdom of God? Turungan ni Jason, Israel yan eh. Ngayon, Israel, di ba? Naging bansa na, lumalakas. Pero hindi pa nila natanggap si Kristo. Yung Passover communion nila, hindi pa konektado kay Kristo. Ang nauna doon, yung mga Hudyo naging Kristiyano. Death and resurrection. Luke 22:16. O basahin natin Luke 22:16. O basahin mo dalaga yung Luke 22:16. Until For I I drink,
Ayan ang 16 na. Fulfilled in the kingdom of God. Okay. I will not, ibig sabihin last communion na ni Christ yan. Last communion. Kasi kung sinabi mong huling kain niya, ay kakain naman siya pag resurrect niya eh. So it's communion, no? Last communion na. Kung marunong makatunog yung mga disipulo, mamamatay na. O mawawala na siya, mararapture na siya. Mr. Dalaga, pakibasa yung 19. 19. 19. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. O, balik tayo sa outline, the outline tabulation. Sana may turo nyo yung tabulation, ha? Kung mahal nyo yung Panginoon, yung mga dapat malaman. Do this in remembrance of me shows his second coming. Mali yata yung verse ko. Ang verse dapat na, hanapin nyo itong verse. Until I drink it new with you in my Father's kingdom. Binanggit niya kanina yung 16 yung kingdom, fulfill the kingdom, no? Second coming din, kaso hindi lang masyadong detalye. Until I drink it new with you in my Father's kingdom. Nandiyan ba sa Luke 22 yun? I will no longer take of the fruit of this vine until I drink. So either check niyo kung sa Matthew, nasa Matthew 26 o nasa Luke 22. Basta ito yung keyword, no? Until I drink it new with you in my Father's kingdom. I will no longer, yung verse ko dito para mali. Ang hinahanap kong verse, although pwede na rin tama, na dagdag paliwanag, spoken word. I will not, ano to, Matthew 26 ba to? At I say unto you, I will not drink and serve this fruit of this vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. So, ano yan? Yan yung pinaka-verse ko ng second coming. Bukod pa sa sinabi ni Pablo, till he comes, until hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito, pagbabalik yan. Until that day when I drink it new with you in my ano to? Millennium yan eh. Ibig sabihin sa lupa, ang next Passover, millennium na. Pero ito pa, itong Father's Kingdom, pwede rin nasa langit. Ano yan? Marriage supper of the Lamb. O mamaya, papakita natin yung picture, no? Matthew 26 ba to? 26:29 po. Okay, salamat. Wala pala mic sister yun eh. Okay, balik tayo dun sa tabulation. Pakita natin tabulation. Kung pinapakita ko, gamitin nyo yan, pakita nyo. Mag-download kayo ng track set. I-share nyo sa mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan. Then, i-share nyo to. I-share nyo. Nalilinis yung kaibigan nyo, nalilinis kayo kung sinishare nyo. Kung di kayo mag-share, siya, kayong share niya ng sanlibutan, kayo madudumihan. Ha? Okay. So, ito yung dapat Matthew 26:19 at 29 pala yung nakalagay rito. Yung Luke 22, okay lang yan. Parang pareho lang yung verse na yan, pero mas detalyado lang. Until I drink it new with you in my Father's kingdom. Hanggang inumin ko bago, muli. Bago, muli. Sa karya ng aking Ama. Second coming yan. Hindi lang nakasulat second coming. Pero understood second coming na yan. No? Sinabi rin ni Pablo, till he comes, second coming yan. Muling pagbabalik. Itong Exodus 12, ito yung letter B eh. Ang communion reminds the tribulation. Anong kinalaman niya sa topic nating second coming, muling pagbabalik? Ang tribulation, panahon na rin ng kanyang pagbabalik. Yung tribulation period. Meron ba, balik tayo sa outline ng broadcast. Saan ba natin, kailan ba natin pakita yung plagues, vengeance. Sige.
Siguro dito pa lang sa ABC, pwede na tayo magpakita nung tribulation period chart ni Richard Gann. Nakakulong tayo sa chart ni Richard Gann. No? Pero meron kayong chart ni Jackson, medyo kumikero naman yung drawing ni Jackson sa contender. Yung iba, meron ding magagandang kaso pag punong-puno ng detalye, nakakalito. O, tiga na lang muna, no? Para simple. Okay. Kung wala na kayong tanong sa letter A, o idadagdag, ang letter A, syempre, ginamit niyo yung Lord's Supper tabulation. Hinula na. Nandun sa tabulation kanina, Exodus 12. Pinakita yung tribulation. Ito na yung letter B. Nasa Lord's Supper tabulation yung nabasa natin na shows the tribulation. How does it show? Kasi bago pa sila nag-communion, may nangyari na sa Egypt. Yan ang letter B. O, sige, yung mga nag-aral ng 2000 communion, 2009 na tracks. Pero kailangan din natin share screen dito yung communion 2009 na tracks. Walang picture yan, walang tabulation, pero puro quote yan sa verse Kung kaya sana. Ito yung communion. Ayun pinakita pa yung zoom mo muna yung taas. Zoom mo yung taas. Tignan mo, pinutol yung kahon. May nagagamit pa ang computer nun. Ako yung nagputol yan. Purpose, no? Kinopya ko lang yung nasa tabulation. Tapos nakalagay dyan, tribulation, escape. Ang communion ay nagpapakita ng tribulation, escape. Di ba na sinabi si Kristo na let not your escape be on a winter or on a Sabbath? O yan ay foreshadow sa second coming. Ang pinaka-ultimate escape ay rapture. Ang pinaka-ultimate escape ay hindi ka makasama sa tribulation. Kaya ito, ano yung tribulation escape? Sa Exodus 12, hindi mapapatay yung anak. Pag sumunod ka sa ano yung instruction? Bukod sa pagkatay, saboy ng dugo sa hamba, communion, yung Lord's Supper, yung Passover unleavened bread, instruction yan. Kung marunong ka sumunod sa instruction, then marunong ka tumakas sa tribulation, sa salot. Ito salot to Communion 2009. O sige, report muna kayo. Paano natin kukonekta yung Communion 2009 sa second coming? Pwede kayo magpaliwanag, pwede ako magpaliwanag, pero pwede mag-report na kayo sa mga salot. Pwede nyo shortcut, tatalon na lang siya doon sa klase ng salot. Kung isa-isay natin, pwedeng diretso report, hindi na babasahin. Kasi babasahin, matagal O sige. May magre-report? Yung ayos ang mic. Sino naghanda? So, Joanna, Lisa, Owa, Jasmine, sana may handa. Sydney, letter B na tayo. Paano mo gagamitin? Ito ay sarili natin paliwanag, no? Paano mo gagamitin yung tribulation, yung salot dati? Pakita ng kanyang second coming, muling pagbabalik. Paano siyempre, communion to Paano itong communion nagpakita ng kanyang pagbabalik? Siyempre, napaliwanag na natin na sa taas. Matthew 26, Luke 22, 1 Corinthians 11. Paano itong kanyang pagbabalik batay sa tribulation? Sino magre-report sa 2009? Sige. Pwede shortcut, pwedeng konting detalye. Gusto niyo magbasa ng mga verse sa 2009? Yan na yung tracks, puro verse lang Parang self-explanatory. Wala masyadong paliwanag dyan. Puro verse lang. Okay.
Hilingin ko lang na magsalita ng walang handa. Si Sige, ilang pwede, kapatiran. pwede effort. Barmenan, merong may handa, wala. Hindi, Pwedeng dating ko alam. naman to. Dati nang alam. O, sige. O, magbahagi ka. Itong Communion 2009, anong kinalaman sa Second Coming? Siyempre, yan ay paliwanag agad. Tapos, pwede may kwento yung salot sa loob. O, sige, bahala ka na. Barmenan. Okay, go. Siyempre, ang communion kasi on 2009, pag yung dahilan kung bakit nakalagay diyan yung purpose is yung una, siyempre yung immediate ano nito, yung transubstantiation, consubstantiation, yun. Yung ano niyan, ano ba tong itong consubstantiation recalled Christ's death and resurrection shows his second coming. Bakit? Kasi yung saro, nakita niyo yung saro? Yung saro, ang laman nun, yung ano yun part yun ng sabi ni Kristo, di ba, yung sarong ito, yung saro na yun yung paghihirap na dadanasin niya. So it types to the tribulation, chastisement, purification type. Halimbawa, type yun yung blood na kailangan ipahi doon sa hamban ng bahay ng Israelites. Yan yung Passover death angel represent the tribulation period, hour of great trial that is to befall the earth. So, pag dito sa Exodus chapter 9, ito yung 10 plagues, no? So yung communion 2009, pagka umiinom ka nito, it's either tribulation, chastisement, purification. So yan yung dahilan kung bakit type yan ng communion, yung second coming. Pag binasa natin yan, Exodus 9, ito yung verse 9, tapos yung 15. Tingnan niyo yung 24. So there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there was none like it in all the land of Egypt since it became a nation. So yung Egypt na dyan is yan yung sanlibutan. So hindi pa yan nangyayari sa mundo. So yung sabi ni Kristo na great feast, tawag dito, great supper of the supper of the great God, the great supper of the great God. Bakit supper? Yan yung Lord Supper. Yan yung Communion 2009 na ano sa mundo na befall to the whole world. So may kinalaman yung communion sa this coming second coming, na bago mag-coming si Kristo may purification, may tribulation, may chastisement. Tribulation, dadanas yan yung 7 years tribulation. Yung chastisement, kasama na yan dyan lahat. Pati yung 30 days Armageddon, na purification na sa tao, sa sanlibutan, hanggang doon sa second coming ni Kristo. So sabi ni Kristo, hindi na akong muling iinom nito hanggang sa pagbabagong lahi. Ang communion parang naging spiritual sense na yung type nito, communion type na siya, na yung iniinom natin na communion na wine, grape wine, tipo na yan dun sa dadanak yung dugo. Dito sa mundo, papaluin na yung mundo, lilinisin na yung mundo. Tipo yan nun. Kaya di ba sabi dun, kailangan, pag umiinom tayo nito, di ba? Pag uminom tayo ng hindi tama, di ba, yung puso natin, may curse na darating sa atin. Ibig sabihin, Palo sa atin, palo rin sa mundo. o palo sa mundo, Mauna na tayo. So palo din yan doon sa mati-tribulation. Chastisement yan sa matitigas ang ulo. Doon sa mga hindi sumunod doon sa hukom ministry, doon sa emergency abrahanda, doon sila susunod.
Kaya nga, pag binasa mo rin yung may kinalaman din doon sa trumpets na uncertain sound to, hindi pinapansin to ngayon, pero later on papansinin to sa tribulation. Hindi mo yan kayang iwasan na hindi pansinin Sa tribulation. sa tribulation yan. So yan yung type ng second coming. Para Bakit- makatakas ka, kailangan mo mag-communion ng tama. Kailangan mo mag-communion ng tama. Oo. So Yung ibig kung na ayaw sabihin. communion na yung sinabi ni Kristo, magiging communion in spiritual sense na yung buong mundo na Drink to your destruction. yan. Sabi ng Actually, Panginoon, may sinabi sa Revelation 16, paiinumin sila ng dugo. Kunwari, pinatay nila yung mga banal o painumin sila ng dugo. May nakasulat yan sa Revelation 16. So yung sinasabi ni Kristo na maliban inumin nyo aking dugo, kainin nyo aking laman, inumin aking dugo. Yung inom ng dugo may malalim na type. O nakita ni Eva si Cain, pangitain, hindi sa Bible natin ibang nakasulat. Ininom ni Cain yung dugo ni Abel. Nakasulat sa Bible naman natin. Ininom ng lupa yung dugo ni Abel. So yung pag-inom ng dugo may kinalaman sa pagtanggap na pinatay natin si Kristo. Siyempre, yung pagtanggap may kinalaman na rin sa pag-communion ng tama. Kung hindi mo itatama ang communion mo, di wala kang communion sa Panginoon, wala kang become one, selyo, etc. Berean. Painumin ka naman ng dugo, sabi sa Revelation 16, ng kagalitan ng Diyos. So, Revelation 15, grapes of wrath. Tama ba yung verse ko? Revelation 15, piniga yung ubas, lumabas yung katas ng ubas na dugo ng tao. Dugo ng tao ilalabas. Piniga yung tao, parang ubas yung tao. Tapos painumin daw. Kayo ng dugo. Ininom nyo yung dugo ng banal, kayo naman painom ng sarili yung dugo. Yan. Papatayan sila. Hindi, yung mga sinabi ko, wala yata yan sa Communion 2009. Nalagay sa Communion 2009 mga salot. Anong i-report natin sa Communion 2009? Ang salot ay nagpapakita ng kanyang second coming. Mother Francis, ito yung verse. Revelation 16 Oh. verse 6. For they shall shed the blood of the saints and the prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. Magiging worthy sila. Worthy for vengeance. Ba? If they drink the blood. So yung dugo ng banal, paano nila pinatay? Paano nila ininom? Yung iba literal patay, yung iba hindi literal patay. Paninira. Kung di paninira, pag-i-ignore, no? Namatay si Kristo para sa atin, pero masasayang yung kamatay ni Kristo kung hindi mo gagamitin ng tama. So kailan mo yung communion na tama? So hindi lang yung hindi lang yung physical na pagtupad ng communion. Yung tipot larawan nun. Yung kahulugan nun. Yung revelation nakatago doon. Paano mo makukuha yung revelation na tama kung mali ang communion mo? Halimbawa, gumamit ka na ng tinapay na may libadura. Paano mo ituturo na ang type niya ay kumain ka ng Word of God na walang libadura? Mamaya, next week na topic yan, maganda. Ang topic next week, yung maling communion, parang yan din yung traditional ministry na mali ang ginagawa sa church. Mga maling akala, mga halo yan sa mga tradisyon ng tao. Exciting yun yung next week, pag-aralan nyo. Pero yung binanggit ko lang in advance, no? Sino pa magre-report sa Communion 2009? Yung mga salot, pwede nyo ba i-enumerate man lang? By memory, syempre kaya ko. Barmenan, by memory, kaya. O yung iba, baybayin nyo lang yung Communion 2009. Dapat paghandaan nyo i-report yan. O i-seminar yan, i-DVPS yan. Kailangan ngayon mag-start na kayo umikot sa kapatiran. Next week pa yung pwede kayo mag-communion sa bahay nila, no? 2 weeks natin pwedeng gawin yan. Hindi lang yan 7 days. 2 weeks na basta matamaan yung nasa gitna lang yung Friday.
So, this week, isang araw na lang, no, gabi na. Brother Francis, ano yun? Sabi, next week na, bisita na kayo. Ha? 10 flakes, Hello? i-report? Yung 10 salot, i-report? O, ikwento mo. Ito yung mga 10 salot, oh. Pwede ka tumingin sa Communion 2009. Patinginin mo yung mga anak mo, mga... Sige, Ayun, di pa i-report marunong ko. Sige, sige. Yung 10 salot, una, yung sa Exodus 7:14 verse 25, yung water to blood. Tapos yung pangalawa, sa Exodus 8:1-5. Ay, sige, sa una muna, water to blood. Sabi dun, the Nile and all Egyptians' water source turned into blood. Eh, namatay lahat ng mga isda. Sa pangalawang salot naman, yung mga palaka. Sa Exodus 8:1-15 yan. Yan na puno yung lupa ng ng mga palaka at pumasok sa bawat bahay. Tapos yung pangatlo naman yung mga lice. Sa Exodus 8:16-19 naman yon. Yung dust na nagiging nuts o lice. Tapos yung pang-apat naman yung mga flies. Sa Exodus 8:20-32 naman siya. Tapos yung pang-lima, yung dead livestock, namatay sila lahat. Sa Exodus 9:1-7 na siya. Tapos sa pang-anim, yung mga boils, yon. Sa Exodus 9:8-12, yun, yun, tawag dito, ano ba yung boils pa? Mga sugat-sugat, di ba? Tapos yung pang-pito, yung hail, sa Exodus 9 verse 13-35 naman. Yung yung devastating hailstorm na nangyari doon. And nasira lahat. And walang natira. Tapos yung pang-walo naman, yung mga locust. Sa Exodus 10:1-20 naman siya, yung mga locust. Kinain yung mga gulay, mga crops. Then sa pang-siyam naman, yung kadiliman, yung darkness, Exodus 10:21-29 naman yun. Total darkness ang nangyari doon. And sabi niya, Parang kadiliman. Revelation 16. Sige. tapos Nawala yung yung boses mo. tapos yung pang-sampo, Ako na death yung of signal siguro nawala. yung pang-sampo, death of firstborn. Okay lang. Yan, naririnig mo, Brother Francis? Yun, yung pang-sampo, yung death of firstborn, ito yung nangyari kay nangyari sa Exodus 11:1-10. Namatay yung kanyang unang anak. Ang anay. So, yun lang. Salamat. Napansin niyo ba? Lahat ng mga salot na yan nasa Revelation. Nangyari sa Egypt at inulit sa Revelation. Siyempre, ibang form. Pero pareho. May darkness sa Revelation. May locust sa Revelation. Mga demonyo yan. May palaka sa Revelation 16. Yung tubig naging dugo nasa Revelation. Yung boils mayroon sa Revelation 9. No? So salot yan, lalabas yung mga demonyo sa impyerno eh. Pero tignan niyo yung firstborn, mamatay yung firstborn. Bakit firstborn, di secondborn, thirdborn? Kasi firstborn represent all your children. Ang panganay yung nagre-represent sa lahat ng mga kapatid niya. Nasa kanya yung malaking mana tas ibabahagi na lang niya sa iba. Yan ang privilege ng mga firstborn. Si Adan dapat firstborn pero nawala ang pagka-firstborn sa kanya, punta kay Kristo yung pagka-firstborn. Si Kristo yung representative natin sa Ama. Siya may hawak ng mana natin. Parang itong bahay na ito mo gustong i-demolish. Nasa pangalan ng panganay. Pero yung panganay yung dapat mag-distribute sa mga magkakapatid. So itong firstborn, PTA yan. Meron bang firstborn doon sa Revelation? Hindi na sinulat. Pero buong humanity na yan. Kung nireject nila, pinatay nila si Kristo, mapapatayin din sila. Paano pinatay? Pinatay si Kristo sa pangalawang pagkakataon. Every eye shall see him, and they that pierced him. Sino nag-pierce him? Yung dating Romano? Hindi.
Isa lang yung literal na nag-pierce. Lahat na nag-pierce sa kanya, lahat nung pinako siya muli, lahat nung hindi nagberean, lahat nung nag-Nicolaita. Isa yung buong mundo na yan. So yung firstborn na pinatay dyan, type na buong mundo yung pamilya natin. Kaya PTA na PTN. Hindi mo nakasulat pamilya dyan, pero understood PTA yan. Pag firstborn, magulang. Ang communion may kinalaman sa pamilya eh. So how to bring food in due season in your household. From literal na pamilya, papunta iglesia. Ang ko po is yung, di ba po sa marriage supper of the Lamb, sa taas po is nagsiselebrate sila. Tapos dun sa baba po is merong gulo na nangyayari. Literal po ba yun or spiritual na pangyayari? Okay, ito yung tanong ni Joanna. O yan ang picture. Ulitin mo yung tanong mo para ma-appreciate ng tao yung tanong mo. Sige. Go na po, sige po. Oh. Yung tanong ko po is, dun po sa marriage supper of the Lamb, di ba po nagsiselebrate sila, tapos dun po sa baba is merong gulo po na nangyayari. Literal po ba yun or spiritual? Ang pareho yan. Dito muna tayo sa literal. May literal na paghihirap dito sa lupa. Sa future. Ngayon, naghihirap na rin tayo eh, pero hindi pa lumalala masyado. May mas malala pang darating. Sa taas, may celebration talaga doon, may piging. So in the spirit realm, pwede mo apply dyan sa until I drink it new with you in my Father's kingdom. Dalawang pwedeng i-apply yan eh, marriage supper, tsaka sa millennium. Pero, may spiritual siya. Ano yung spiritual niya? Of course, mayroong church na nagtuturo ng praetorist, no? Praetorism. Ano yun? Symbolical lahat. Walang literal. Sa level 4, si Don Parnell. Symbolical lahat. Walang literal na tribulation, walang literal na Israel, walang literal na paghukom. Lahat yan, nasa laman lang natin, nasa isip lang natin yan. Pero meron ba talagang spiritual type? Meron, pero kailangan ba sa pa-oras na yan? Hindi sa oras na yan. Ngayon, parang si Barbanam yung seven angel, pero hindi siya actual yan eh. Stepping stone lang na natin na malaman na siya yung seven angel. Pero in reality, may seven angels sa langit. Siya muna yung nakilala natin bago yung seven angels sa langit. Pag nakilala mo sa angel sa langit na seven angel, makilala mo yung mighty angel. Siya yung kokonekta dyan. So, merong spiritual, merong literal. So, yung literal na seven angel, yan yung dulo na trumpet, na nagka-trumpet. Siya rin nagbuhos ng vials. Isa sa nagbuhos ng vials. Pero pagpunta mo ng church ages, may uncertain sound ng trumpet. Spiritual type ng end time trumpet. So, pwede apply kay Barbanam. Ganon din yung yung piging. Ngayon ba parang nasa marriage supper tayo? Kung makita nyo lang yung drawing ni Gan, parang ngayon na yung niya eh, marriage supper niya eh. Parang ngayon na. O, ande. Meron siya paliwanag, ngayon na yung kasal. Tapos doon, anong tawag doon? Reception. 'Di ba sa kasal natin may kainan, reception. Sa ibang drawing ni Gana, may pakita rito. Pero punta ka nga sa church ages, sister yan. Lipat mo sa kaliwa. Church ages tayo. O zoom out. Itong church ages, yung communion nating literal na ginaganap. Type yan sa spiritual communion. Araw-araw sa bahay natin dapat nagpipista tayo sa salita ng Diyos. Pwede ko sabihin mga kapatid, ang dapat numero 1 sa puso nyo, salita. Hindi ML, hindi sanlibutan na palabas o kanta o barkadahan. Una si Kristo.
Dito sa church ages, ang tunay na bride, nagpipista sa salita niya. Pag tunay ka nagpipista sa salita niya, berean ka. Kasi wala kang alitan sa kapatid mo. Kung nagkaroon ng alitan, ang puso mo, ang habol mo, ang habol mo, sharing pa rin, no? Hindi ka naghanap ng gulo, away. Yung dito sa church ages, merong spiritual na communion o marriage supper, no? Alam niyo yung ginagawa natin ngayon. Meron tayong literal na communion, di ba? Literal na tinapay, walang libadura, literal na alak. May spiritual type yan. Araw-araw nagpipista tayo sa salita ng Diyos. Ayan yung pamilya, pabasa, then Bible study, sharing. Sa church, dapat ganun din. Spiritually, parang nasa marriage supper tayo. Kung ginagawa natin dito sa lupa, nag-enjoy na tayo sa salita ng Diyos, kwalipikado tayo makasama doon sa literal sa langit na marriage supper of the Lamb. Kwalipikado tayo dyan. Ito yung picture sinasabi ko. Yung kasal, nasa kasal na raw ngayon. Wedding at bride's home. Okay. So, nagta-type si Gan ng wedding at bride's home. So, itong drawing ni Gan, type yan sa ngayon, parang symbolical, spiritual, marriage supper of the Lamb. Nagpipista tayo sa salita. Pero may iba pa yung nag-resurrect tayo. So, ano tong kasal ni Gan? Ang turo ko kasi sa kasal, rapture eh. Ma-meet actually si Kristo eh. So ngayon, meron ba tayong kasal? Ang tawag ko dyan, kasal sa salita. Hindi ka kasal na sa physical. O yan ang gusto ni Parnell, di ba? Puro symbolical lang lahat. Merong literal, babaguhin ang katawan mo. Yan yung tinype ko na sinalubong ni Rebecca, sinalubong ni Isaac si Rebecca. Malapit na si Eliezer doon sa kampo nila. Bumaba si Rebecca, tinakbo niya si Isaac, sinalubong ni Isaac si Rebecca. Yan yung type na meeting in the air. So, sa turo ni Gan, kinasal na sa lupa. Honeymoon na lang yan. Honeymoon na lang yung marriage supper of the Lamb. Dito sa illustration ni Gan. Pero, dito, sa lupa, merong type ng marriage supper of the Lamb. Yung ginagawa nating pista sa salita, yung, siyempre may literal communion tayo, tapos yung ibig, tipot larawan yun, araw-araw sa buhay natin. Daily, they continued steadfastly. Daily, they continued daily in the apostles' doctrine. So, huwag kayo titigil. Alam niyo na ba lahat ng apostle? Hindi niyo maalala kasi hindi niyo pa shinare. Pero pag shinare niyo, dadagdagan ng Diyos yung revelation niyo. Inaramdaman ko, maramdaman niyo. Inaranasan ko, maranasan niyo. Bigla na lang mangungusap ang Diyos sa'yo. Kakausapin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng revelation. May ililiwanag, may dadagdag liwanag ang bagay, ang Diyos sa inyo. Kailangan lang, isaboy nyo, ibahagi nyo. Yan na, ang pagpipista sa salita, hindi lang nakinig ka, nag-aral ka, nag-EA1, 2A ka. Magtubi ka rin, ibig sabihin, isaboy mo, ibahagi mo. Ibahagi mo. I-share mo. So, yan yung kumpletong kain. Yan yung kumpletong pista. So, ang kain is to do the will. Hindi lang kain, nakinig. O nasa leksik, napatunayan. To do the will. Anong to do the will? I have shared thy word. So, I've done the work. Sabi ni Kristo. That thou hast sent me to do. John 17:6. I have given them the words that thou hast given me. Yung giving the words, yan yung sinabi niya
My meat is to do the will of Him that sent me. Ano yung pagkain ni Kristo? Hindi lang nakinig. Nagtuturo na siya. 3.5 years, nagtuturo na siya. Kailan part ng buhay niyo, mag-share kayo. Pag di kayo mag-share, wala kayo. Ito ay symbolical, spiritual na marriage supper of the Lamb. Pagdating ng langit, kwalipikado kayo dun. Kung ngayon pa lang naiinip kayo, hindi na kayo makakaakyat. Kung nainip kayo ngayon, nainip din kayo sa taas. Ano ba yung pinag-usapan nila? Namimiss ko yung K-pop. Gusto ko pag-usapan si ganyan. Gusto ko pag-usapan si Dao Mingsi, mga ganyan. So, hindi ka na paakyatin dyan. Kaya ka aakyat dyan dahil excited ka sa salita niya. Kaya ka lang kwalipikado sa glorified body kasi excited ka sa salita niya. Ngayon pa lang nag-enjoy ka na sa spiritual communion. So may darating tayong literal communion, di ba? Ngayon pa lang excited ka na sa spiritual communion kasi sa pamilya nyo hindi nawawala ng pagkain sa kapanahunan. Sa church hindi nawawala ng pagkain sa kapanahunan. Kayo ay namimigay pa sa iba. O yan yung symbolical, no? Okay. So balik tayo sa church ages. Pakita yung church ages. Resurrection ni Christ is pagkatapos niya mag-communion. No? Konektado yung communion pala sa resurrection. So itong church ages, may symbolical, ngayon pag-usapan natin tanong ni Joanna doon sa tribulation period. Meron ba sa tribulation period na type sa church ages? Sagot lang kayo kasi nagtuturo na ako ng parallelism eh. Sabi ko, hindi naman mali yung SDA saksi na tribulation na church ages eh. Namulot din si Barbanam sa kanila. Although, hindi naman yata masyadong finukusan ni Barbanam yun. Pero yan ang dahilan kaya na-split niya yung 3.5 eh. Kasi sa tuno ng SDA saksi, kinainan ng ministry ni Christ yung 3.5, unang 3.5. Last week of Daniel. So itong church ages, kung tayo nagpipista, ang bride nagpipista, paano yung nasa labas? De Matthew 22 may parable the marriage feast. Pag wala ka sa pista, nasa outer darkness ka, there will be wailing and gnashing of teeth. Hindi pa yan literal na impyerno, hindi pa yan literal na great white throne judgment. Nandito pa tayo sa mundo, kasama natin mga unbelievers. Symbolically, nag-wailing and gnashing of teeth ba sila? Wala sila sa gawain. Wala sila sa fellowship, wala sila sa sharing. Kinaiinipan nila yung sharing. Ano may wailing and gnashing of teeth sila? Ito sabihin ko sa inyo, kahit nag-enjoy pa yun sa mundo, hindi pa yan naghihirap. May wailing and gnashing of teeth kasi walang direksyon ng kanilang buhay. Meron din paghihirap sa mundo, pero hindi na iisipin magbalik loob sa Diyos. Ang isipin lang nila, parte lang ng buhay yan, based. Part lang ng buhay yan na tiisin mo para mag-mature ka. Wala silang kinikilalang may plano ng Diyos, kailan magsisi, ganyan-ganyan. Mabuting may kamatayan. Ayaw namin ng eternal life. Sabi sa akin ng isang dating kapatid na naging deist. Magandang mamatay ang tao kasi part of life yan. Para kang evolutionista. Para kang atista. Para mundong walang Diyos, no? Ganito rin. Kahit babanggitin nila yung Diyos eh. Ang pinakasaysay ng buhay nyo, magkawang gawa sa lupa. Ang iba, pinakasaysay nyo, maglibang. Alang kwenta ng buhay nyo, disco, worldly music, concert, pasyal, kain sa labas, okay, mga sports na mga adventure, namumundok. Wala nang direksyon ng buhay nyo. Anyway, sa totoo lang, hindi pa kayo namatay, hindi pa kayo naghihirap sa impyerno, wala pa tayo sa tribulation, pero ang kaluluwa nyo, wailing and gnashing of teeth na.
May sasabihin ako sa inyo, minsan, nakakaranas kayo sa mundo ng kapighatian. Lalo matigas ang ulo May na. tanong ako ba, Brother Rep? Itong kapighatian, hirap sa mundo, meron na yan dito sa tribulation. Ay, sorry. Meron na yan dito sa church ages. Sa pag-aralan nila yung parallel na paliwanag ko dyan, ano. Yung church ages, 7 church ages, ay parallel sa 7-year tribulation period. Mirror image lang. O sige, Brother Jose, tanong. Brother Rep, di ba? Hello, Brother Jose. Sabi mo, kailangan natin hello. Narinig ako? Signal. Narinig ako, narinig? Hello? Opo, naririnig ko po. Di Sige, ata ako narinig, bumalik ang Brother boses mo. Francis. Ngayon na, ngayon. Di ba Kanina yung lang kailangan nawala. natin magkomunyon, di ba? O kailangan natin magkomunyon, di ba? Kasi sabi doon na pag hindi tayo magkomunyon, sabi maliban na inumin natin ang kanyang dugo, kanin natin ang kanyang laman, kung hindi sa tribulation tayo nang inom ng kapigatian. Oo. Gaano kasigurado, Brother F? Kasi sabi dun sa John, nalimutan ko yung verse, na ang aking tupa ay nakikinig at lumirinig at kilala ko siya. Diba sabi? Halimbawa, nagkukomunyon tayo lagi. Pero yung buhay natin hindi po nakita nung pagiging isang mananampalataya. Pag nag-communion tayo literal, pagkakataon yan ng bawat magulang at bawat elder, bawat manggagawa, bawat nagpapagamit para ipakita yan, ipahayag yan. Stepping stone yan eh. Para ipakita yung type and shadow. Totoo yung sabi mo, may gaganap ng physical communion, na hindi pa abot yan. May pagkukulang yung magulang dyan. Kung iakyat pa natin, ibang kapatiran, ibang manggagawa. So, ang pagkukulang, hindi na ampon, hindi na paliwanagan yung kapatid na nag-communion. So, ito ay ayuda ng Diyos na taon-taon may magpapaalala. Ngayon taon, kailangan, paalala ko, mag-ano na tayo, pwede na kayo magbisita bahay-bahay. Actually, next week, pwede na kayo mag-start kasi next week, first 7 days, the other next week, the next 7 days. So, dapat nyo napuntahan yung mga kapatiran. Hindi pa natin nagagawa yun eh. So, ang alam lang natin parang Hudyo na communion na walang meaning. Pinapaliwanag nating meaning pero hindi pa sila nakikinig kasi wala pang umaampon sa kanila. Dito sa communion may ampon ba rito? Hindi nakasulat pero meron. Kasi tuturuan natin, pagturo natin sa kanila, ampon yun eh. So yung sinasabi mo, nangyari yan, pag hindi natin kinukumpleto ang communion na meaning, yung purpose. Kailangan kumpletuhin natin yung purpose ng communion. Ano yung kompletong meaning ng purpose? Yung type and shadow niya. Bring food in due season. So bring food in due season, sariling pamilya, yan yung updated. In due season, updated ka. Updated ka sa Revelation. Yung tatlo, update, upgrade, adjustment. Update, upgrade. Updated ka, upgraded ka. Yan ang due season. So, hindi lang due season yung theological knowledge ng lalim, no? Ang due season, yung gagawin mo. So, hindi revelation ang gagawin mo. Yung pananaw mo, yung pananaw natin yan na nakabinbin pa tayo sa academic lang ang walang tawad eh. Pero pag spiritual, tinatawaran natin eh. Sige, hanapan mo pa ng gawaing bahay para mabawasan pa yung oras sa spiritual. Pero pag school, wag nyo babawasan ha. Sayang, baka bumagsak sa school. Di ba? May Diyos-Diyosan pa tayo dyan eh. Unawain nyo yung Diyos. Tapos sabi ko, hindi natin binabawasan yung bagay sa sanlibutan. Binabawasan natin yun sa Diyos. Di pa kompleto yung communion. At least kasi, ang ikli na nga ng oras sa Diyos,
Pwede naman reckoning paano budget yung oras. Huwag nyo babawasan. Para hindi mabawasan, may organizer yan. Doon sa St. Luke's may planning eh. O paano yung sunod-sunod na gagawin mo? Paano nyo ayusin yan? Kahit sa negosyo may planning para maging maayos yan. Sa pagtayo ng bahay, binanggit sa Bible yung pagtayo ng bahay. Kailangan you count the cost. Planning yan. So kailangan spiritually may planning tayo. Itong kompletong communion, kasama dyan planning, kasama dyan organizing, reckoning, patulong kayo. Nagtanong na ba kayo sa lahat ng pwedeng magpatulong sa pag-organize? May network ba kayo na, may pa kayo matatanungan buhay pa? Na may kayang i-organize? O mas May marami siyang tanong ako, para Brother F. ng organize. Okay. Sige, follow up. Follow up. Yung 1 cup, Brother F, di ba, people siya sa 1 cup sa piring na kailangan makibahagi tayo sa kahirapan ni Kristo. Ngayon, kung umiinom tayo, kukumunyan tayo, pero hindi tayo nagpapagamit, nagagawa ba natin yung ibig sabihin ng 1 cup sa piring? Ginagawa mo ritual eh. Ganito, pag tayo nag-communion, ito masasabi ko. Pag meron tayong kapatiran sumali sa communion, inayaan mo sa communion, sumali sa communion. Magpapagamit yan, kailangan mo ampunin. So, pwede natin sisihin, hindi siya nagpapagamit. Pero the fact na sumali siya sa communion, hindi siya sarado. Yung ayaw sumali sa communion, medyo nikulok yun. Nico, baka iba yung aral niya, iba yung unawa niya, no? Iba yung doktrina niya, iba yung dogma niya. Lukewarm, Nicolaita, sarado. Lukewarm, hindi okay lang, hindi ko kailangan gawin yan. So, yung sumali sa communion, dapat inaampon na natin yan. Binomobilize na natin yan. Di ba, kaya kung mag-network kayo? So, hindi lang sisisihin natin yung taong tinatamad. Sisihin natin, wala pang nangaampon. Wala pang umaampon, tingnan no. Survey ka sa church, sino yung umiikot? Sino yung nagpa-follow up? Sino yung nagre-recon? Nasa doktrina pa ng demonyo na walang pakialamanan eh. Di ba? Magbigay kayo ng oras ng networking. Ng follow up, so pwede nating sisihin yung taong tinatamad, pero sumali siya sa communion, ibig sabihin willing siya magpaturo. O nga, malakas ang laman niya, tinatamad siya. Pero yan na yung papel ng pastor, manggagawa. Ang pastor hindi na isang tao eh. Ang pastor gift. Kung sino sa inyo magpapagana ng gift ng pastor, magpa-follow up kayo, magre-recon kayo. I-admonish nyo sila. Hello po, Rep. Pwede pong magtanong. Joseph ba to o si Alan? Hello po, Rep. Pwede pong magtanong. Putol-putol. Ako ba'y may putol-putol? Pwede pong magtanong, Rep. Ano pangalan nito? Sino? Si CJ po. Okay. Tanong. Pero si Jeremy po magsasatanong. Hello po. Tanong ko po, pag nag-take po ba tayo ng communion tapos hindi pa po ready yung puso, magkakasala po ba? Siyempre sa Bible, nagkasala. Pero, i-detalye natin. Ang pagkasalanan, hindi yung communion per se. Ang kasalanan, ayaw mo mag-ready. Ang message dyan, mag-ready ka. Kahit hindi ka nag-take ng communion, nagkasala ka na rin eh. Pag hindi ka nag-take ng communion, nagkasala ka na. Kung hindi ka nag-ready, nagkasala ka na. Ibig sabihin, mag-ready ka. Kasi mali yung paliwanag ng traditional na huwag ka mag-take ng communion kasi hindi ka ready. Kasalanan mag-take ng communion kung hindi ka ready. Ang kasalanan yung hindi nag-ready. Hindi kasalanan yung nag-take ng communion.
Makakatulong nga sa'yo kung napalo ka ng Diyos eh. Kunwari, hindi ka ready, nagtake ka ng communion tapos napalo ka ng Diyos. Mabuti pa rin yan kaysa wala. Kunwari, hindi ka nagtake ng communion, hindi ka napalo. Mas impure ng puso mo. Mas lalong manhid ka. Di ba? Kumaga, nasa plateau, may nakukontent ang magulang sa isang level na nagagawa. Kailangan progressive ang magulang. Kailangan nakikipag-guide, reckoning, coordination. So, ang pag-ready ng puso, part yan ng ayuda ng Diyos. Pag hindi ka ready, hindi yung pagkain ng communion kasalanan. Ang kasalanan, yung hindi pag-ready. So, pag ikaw ay napalo, kabutihan mo pa yan. Mas mabuting napalo ka kaysa wala kang palo. Kasi pag wala kang palo, tingnan mo, maraming kapatiran sa atin. Hindi na interesado makinig. Hindi na nga umaatin yung iba eh. Nag-family life na lang, ganda-ganda ng picture nila. Tulad sabi ko kay Barste, so hindi lang kasalanan ng tao, kasalanan yung kakulangan ng nag-aampon. Next, tanong ni Sherry ba yan? Kasalanan ba pag hindi nag-commune ng hindi ready? Hindi yung commune ng kasalanan. Ang kasalanan yung hindi ready. Mag-ready ka. Paano kung napabuti pa rin sa'yo yan? Yan yung progressive spoken word hidden revelation. Na sa denomination, baka pati sa ibang end time, huwag ka mag-communion. Di lalo kang backslide, lalo kang worldly, lalo kang manhid. Madalang ko magamit yung term manhid, no? Yung manhid, ibig sabihin, walang pakiramdam na nagkukulang ka na sa Diyos. Parang okay lang. O mga magulang, gamitin ko sa inyo yung term na manhid. Okay lang ba sa inyo na wala silang communion spiritually, wala silang abante, wala silang reckoning? Okay lang sa inyo dahil malusog sila, nag-aaral sila sa school. Hindi kayo nag-aalala, wala silang spiritual. Nag-aalala lang kayo kung hindi sila nakapasok sa school o hindi sila pasado sa school. Di ba? Sa yun tatawagin ko manhid. Manhid sa spiritual. Okay, yung plagues, nabanggit na natin yan. No? Letter C, vengeance. Yang kanina, yung pinakitang verse kanina ni Bermenan. Pwede magtanong. Sige, tanong. Yung communion second coming, may vengeance. Di ba kailangan nga po nating gumanap ng komunyon? Sabi nyo po kanina, tapos dinetalyon nyo na ngayong church ages, ang kailangan nating communion, yung literal na communion na nagkaano tayo tuwing taon-taon, tapos yung communion na sa pamilya, sa loob ng pepiesta, tapos parang enjoy na enjoy ka. Ayun yung communion ngayong church ages. Di paano yun, bro, kunyari, di ba sa tribulation, di ba cut off na yung yung grace. Wala na yung dugo ng Panginoon. Tribulation na. Ang pag-communion nila doon, ang communion po nila doon is yung sarili nilang dugo ang iinumin at pati yung katawan, di ba? Katawan, di ba, ang nagsisimbolize sa tinapay sa katawan ni Kristo. Ang dugo nagsisimbolize para sa mga 1st at 2nd Thessalonians 1:8, buksan na lang yung verse na yan. Ibig sabihin yung tinanong mo para sa 2nd Thessalonians 1:8. Yung sarili na nilang dugo ang iinumin, tapos yung kakainin nila yung paghihirap, yung inisa-isa po kanina ni na Sister Lisa, tsaka so yung mag-asawa maghihirap sa tribulation, 2nd Thessalonians 1:8. Pakibasa nga, Sister Sydney, 2nd Thessalonians 1:8. Sa tribulation, merong magsisisi dyan, maghihirap din actually. Yung mga hindi nagberean ngayon, nagberean lang sa tribulation. Ano sabi mo? Hello? Hello. Mag-asawa. Anong mag-asawa? Hello po. Hello, Sister Sydney. Hello po. Niya. Babasahin ko na po.
Pakibasa, Sister Sydney, kung naririnig mo pa ako. Okay po. Sabi po sa 1 Thessalonians 1:8, Sige, basahin mo na. first po, ano po, 1 Thessalonians 1:8. Parang hindi ito yun. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Apoy. Nag-aapoy na pagiganti. Kulang tong Tagalog Walang apoy. Nagiganti sa hindi nagsikilala. O, dagdagan ko. Inflaming Naghihigamtin sa naglalagablab na apoy. O, sino nagbabasa? Si Dalaga ba? Sino? Hello? pa rin po, Ang bro. hina ng boses. O, basa. Ay, nagniningas na apoy. Nandun Sa sa English? verse 7. Hindi, Sige po. Tagalog yan. Nasa first screen. Tagalogin mo na. Okay Pwede po. ka At mag-English. kayong mga Basahin mo rin yung Tagalog. Sige, go. Okay po. Kayo mga pinighati. 2 Thessalonians 1:7. At kayong mga pinighati Go. ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. 8. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Yung Tagalog ko, naghiganti sa naglalagablab, nagniningas na apoy. Okay. Dapat nasa verse 8 yung apoy, hindi bale. Naghiganti. Sino yung higantian? Yan yung tinatanong mo sa tribulation period. Dalawa to, no? Tingnan nyo to, mga kapatid. Kasama ba kayo rito? Hindi nagsisitalima. Yung talima, siyempre, ebanghelyo naman, di mga malalalim Yung talima, pagkaberehan na yan. Okay, yung gusto sumunod. Pero akyat kayo sa taas. Hindi nagsisikilala. Mas maganda yung English Yung hindi nagsikilala, parang Nicolaita. Yung hindi nagsitalima, mga lukewarm. 10 minutes na lang tayo. Pero letter C tayo, na. Tatapusin natin ng 8 o'clock. Tignan nyo yung taga-English, maganda, no? Them that know not God. Alam nyo yung know not God? Hindi interesado yan sa revelation. So, pwedeng Kristiyano ka kuno, pero Nicolaita ka. Sarado ka, hindi ka bere yan. Obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Lukewarm ka. Yan daw ang sa second coming ni Christ. May kinalaman ba to sa communion? Meron, yung binasa na natin kanina. Kasi ang communion ng panahon ni Moses, may salot. Para ka makatakas sa salot, tuparin mo ng tama yung communion. Yung second coming ni Christ, may tribulation. Yan ay second coming of Christ. Binanggit ni Christ, you show the Lord death till He comes. Yung kamatayan ni Kristo, may earthquake. Type ng tribulation yan. Type ng second coming yan. Yung resurrection ni Christ, type yan ng second coming. Resurrection ni Christ, type na yan ng communion. Yung sineselebrate natin sa communion, actually, ang tunay na birthday natin dapat. Tunay na birthday ni Christ, which is from the grave. Hindi yung unang birthday. Ang unang birthday, puro service, puro ministry. Feast of Tabernacles, Feast of Atonement, Feast of Trumpets, Trumpets announcement, atonement, pagbabayad sala, sabihin yung atraso mo, yung hingi tawad, yung repentance, beren repentance, yung Feast of Tabernacles, fellowship, sharing, house to house, DVBS. Ito, a Feast of Unleavened Bread, house to house, DVBS tayo. Yung know not God, yung know not His Word. Naalala niyo yung broadcast ko, John 17:3? 3. Master key of the Godhead.
to them that this is eternal life, that they might know thee and Jesus Christ whom thou sent. Paano yung knowing God? Knowing God is being Berean. Hindi yung knowing lang na Godhead theology, ah. Godhead theology is connected to all other doctrines, all other revelations. If you know not God, if you know God, hindi lang paksa ng Godhead. Lahat ng nire-reveal niya at kung binigyan ka ng Diyos ng kakayanan, tatanggapin. Pag-aaralan mo, patutunayan mo. Ito yung lumang broadcast, oh. Basis of a true church, John 17:3. This is eternal life, that they might know thee. Ano yan, head knowledge? Hindi. Ano yan, isang paksa lang? Hindi. Basis of a true church, Matthew 16:16, yung you're going to the offensive, no? The gates of hell will not prevail upon it. Itong John 17:3, knowing God, balik tayo sa 2 Thessalonians 1:8. Hunger ka sa katotohanan niya. Knowing God is not just salitang God, salitang Jesus Christ, bukang bibig, o Godhead theology lang. It's knowing all His Word. Lahat ng i-reveal niya, di Berean ka. Knowing God is kahit original sin, kahit church ages, kahit end time Elijah, kahit seventh angel voice sound, formal talk sharing, Deuteronomy 6:7. Lahat na yun. That's knowing God in being Berean. Yung obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, sinasadya mong hindi ganapin. Hindi ka sarado. You know not God, pwedeng sarado eh. Pero yung ito, pwedeng lukewarm. No? Know not God din, pero lukewarm. Obey not the gospel. Tinatamad ako eh. Saka na yan, di yan importante. Unahin ko lang yung academic tsaka trabaho, yan lang unahin ko. Saka na yan. Oh. Yan yung flaming fire. Yan yung bibigyan ng vengeance. Okay, 5 minutes lang tayo, no? Pakita yung outline. O, balik tayo sa outline. Late tayo nag-start, kaya surukan ta na lang magpapa 2 hours dito. Yung Revelation 16, kinote ko na yan kanina. Yung pinakita ni Menan kanina yung verse pala, no? Share screen niya. Yung pinatay nila yung mga propeta, isa yung parang ininom yung dugo nila. Diba, the woman is drunk with the blood of the saints. Ngayon bibigyan sila ng Diyos ng dugo na iinumin nila. O sila naman ng parurusahan. Hello po, Brother Ep. May tanong po daw po sa inyo. O, bilis kasi 4 minutes na lang. Brother, ang tanong ko dyan, parang ano yan? Parang type of blackmail. Kasi kung hindi mo gagawin, may... So para di ba parang ano yan? Parang di warang kwenta yan. Hindi, yung blackmail, wording lang ng mga ano yan, ng mandaraya. Sabihin ko sa'yo bakit. Ang na-take for granted nila, parang ikaw ang creator ng universe, pag-aari mo lahat ng bagay. Hindi mo alam, hirap lang sa'yo yan. Hirap lang sa'yo yan. Tapos sasabihin mo, pag tinanggalan mo kami ng tubig, kahit di kami nagbabayad. Finish kasi muna, di pa tapos yung premise ko eh. Sige. Di ko pa naman tinatapos yung tanong ko. Let me finish muna. Kasi una, wala naman akong di ko naman hiningi yun eh. I didn't ask for it. So tapos iba-blackmail niya ako dahil sa ganito ganyan, hindi ko ginawa yan. Eh di parang wala palang kwentang Diyos. I-create ako in the first place. I didn't ask for it. I don't have a choice of that part. So why would you bother me na i-create na tapos you will task me of I don't want to do. Hindi ko nga kailangan gawin yan eh. Bakit? Okay, tapos na yung tanong mo? Tapos na? Tapos na ako. Okay. Sana may sharing tayo at may ibang oras na magkaroon tayo ng online sharing, no? Pwede ring recorded. Ito, pakinggan niyo mabuti ah.
Aral to sa lahat ng atheist, deist, free thinker, agnostic, etc. Ah, hindi hindi mo hiningi na mapanganak ka. Hindi mo hiningi na ka. Pero nung pinanganak ka, humihinga ka naman, nag-enjoy ka sa buhay, naglalaro ka ng ML. No, Brother So, Ed, that's not the question. You're not... Tot mo eh. Hindi ko naman ginusto mabuhay eh. Huwag ka maglaro, huwag ka huminga, huwag ka kumain. 'Di ba? Cease to exist. Pero hindi, you still want life. You still want to enjoy life, 'di ba? I think... Magulang natin, hindi natin sinisisi magulang natin. Hindi, bakit mo nyo ako pinanganak? Dapat pinatay nyo na lang ako nung bata ako. So ganyan din na. It boils down to this. I did not ask to be created. No, wag mo na tanggapin yung hangin, tubig. Wag mo na tanggapin mabuhay. Ganun lang kasimple yan. Particular na yung Pero ginagawa. tinatanggap natin eh. Tinatanggap natin yung hangin, yung buhay, yung tubig, at iba pa. So ganun muna. Sarado ko muna. Pwede tayo mag-sharing kung tapos na. No? Kasi may ano tayo, constraint. Paki-closing prayer nga. Papaliwanag ko pagkatapos ng closing prayer para makat lang nila yung broadcast. Paki-closing, Barmenan. Pwede rin ikaw, Bar Enoch. Volunteer. Paki-closing. Pray sa Diyos na yan. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Sige, ibang tao na lang. Pero papakita ko kung paano ang grateful pagkatapos ng broadcast. Ibig sabihin, hindi na to mare-record. Pero kung may ibang gusto mag-record, yun. Sige, paki-pray lang. Closing prayer muna. Kasi hinihiram lang yung laptop eh. Paki-volunteer, Jerry. Sino dito? Barmenan. Ako na lang daw po. Lord, salamat po sa pagpunta kami po. Tapos hindi ko na naman. Sabi ko na pagkakas. Hindi ko na. Iba po ng tapos sabi ko. Sabi ko na patawag. Thank you.